Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang napakagandang gabi sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Dina. Kasalukuyang nasa edad 35 na at nakatira dito sa Malabon. Isa akong tindera sa isang palengke dito. At alam niyo ba na lahat kami ay nakatutok sa inyong programa araw-araw? Lahat kami ay naka-subscribe na sa Papa Dudut YouTube channel. Ganon din sa Gianna Vlogs para mapanood namin ang inyong pamilya sa inyong pagbablog. Siya nga pala, naisipan kong magbahagi ng aking kwento ng buhay at makahingi na rin po ng kaunting payo. Sisimulan ko ang kwento ko noong panahong naging kasintahan ko. Si Edgar, Papa Dudut. Mabait naman si Edgar noong nakilala ko. Pero ayaw sa kanya ng mga magulang ko dahil nga sa mahirap lamang siya. Ilang beses kaming pinaghiwalay ni Edgar ng mga magulang ko. Pero dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa, kaya hindi kami natibag. At noong mga panahong yon ay napagdesisyonan na naming magtahanan. Namumutla ka, Dina. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong sa akin noong si Edgar. Edgar, may pagtatapat ako sa iyo. 2 linggo na kasi akong delayed. Suspets ako. Ay buntis ako pag-amin ko noon sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Pinag-aralan ko ito. Lahat ng sintomas ng pagbubuntis ay nararamdaman ko. Dagdag ko pa sa kanya. Nagulat naman si Edgar. At ramdam ko na pilit lamang siyang sumaya noon sa harapan ko. Naku, magandang balita yan kung ganon, sabi pa niya sa akin. Pero naintindihan ko naman yon kung gaano na lamang ang reaksyon niya. Dina, ano kaya? Kung magpakasal na tayo? Tanong pa niya noon sa akin. Ako naman ang nagulat at aaminin ko na noong mga panahong yon ay hindi pa ako handa na magpatali sa sagradong sakramento ng kasal. Edgar, saka na lang muna natin yung pag-usapan. Hindi pa tayo handang magpakasal, sabi ko na lamang noon sa kanya. Nasabi ko lang yon kasi gusto kong maging legal na yung pagsasama natin. Paliwanag naman ni Edgar sa akin. Nasabi ko na hindi pa tayo handang magpakasal kasi wala pa tayong naiipong pera. Magastos din ang magpakasal at saka dapat pinaghahandaan. Talaga yon. Katwiran ko naman na siya namang sinang-ayunan ng aking boyfriend. Payag naman akong magsama na lang muna tayo, sabi ko pa sa kanya. Pero Dina, gusto ko pa rin na ihaharap kita sa altar balang araw, wika niya. Na siyang nagpakilig noon sa akin. Doon ko naramdaman, Papa Dudut, na malinis talaga ang hangarin niya sa akin noon. Dina, iniisip ko lang ang nanay mo. Sigurado akong nag-aalala siya sa iyo. Sa totoo lang, ay hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, wika niya, patungkol sa ginawa naming pagtatanan. Nakokonsensya ka? Tanong ko noon sa kanya. Siguro, hindi dapat kita tinakas sa nanay mo. Dapat pinagpaalam pa rin kita sa kanya, sabi pa niya sa akin. Dahil doon ay naka-plus points siya sa akin. Sa palagay mo, ay papayagan tayo ni inay na magsama? Kung magpapaalam ka pa sa kanya? Siyempre hindi. Magsasayang ka lang ng laway kay inay, ha? Huwag mo nang isipin pa yon. Nagmamahalan tayo. Alam kong maiintindihan ni nanay itong ginawa natin. Maski sila ni tatay noon, nagtanan din sila. Wala kang dapat na ipag-alala, mahal ko. Paliwanag ko ulit sa kanya. Dina, kung sa tingin natin ay ayos na ang lahat,
bumalik tayo sa nanay mo. Ayaw kong may sama ng loob siya sa atin. At saka para formal kong hihingin ang kamay mo sa kanya. Yon ang insist niya sa akin. Napatango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. O sige Edgar, kapag ayos na ang lahat, saka tayo babalik kay nanay. Pangako ko noon sa kanya. Basta Dina, handa akong patunayan sa kanya na karapat-dapat na lalaki ako para sa anak niya. Dagdag pa niya sa akin, Papa Dudut. Naging maayos naman ang unang 3 buwan ng pagsasama namin ni Edgar. Ramdam na ramdam ko noon ang init ng pagmamahal niya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay unti-unting naglaho ang init na yon. Oo, hindi nagtagal ay nagbago ang pakikitungo sa akin ni Edgar. Ayaw ko mang isipin pero parang nagsasawa na noon sa akin ang kinakasama ko. At yun nga ay nalulung siya noon sa bisyo ng pakikipag-text sa ibang tao. Ayaw ko naman sanang makialam sa inyong dalawa ni Edgar. Pero madalas kasi naming marinig dito sa labas na palagi kayong nagtatalo. Alam nyo ba? Kayo na ang pinagtatampuhan ng chismis dito sa lugar natin. Sabi sa akin noon ni Aling Pasing. Isang kilalang marites. Pero so far ay ka-vibes ko siya. At siya ang madalas magtanggol sa akin laban sa ibang marites na naninira sa akin. Hayaan nyo na lang po sila, Aling Pasing. Kung i-chismis nila kami, bahala po sila. Basta, wala po kaming inaagrabyadong tao. Ang sabi ko naman sa kanya, Dina, kung may mabigat kang problema, handa kitang tulungan ha. Magkaibigan tayo. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Alok pa niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim pagkarinig ko noon. Alam nyo, Aling Pasing, may problema nga po ako Pero wala akong mapagsabihan Ano ba yon? Sige sabihin mo na sa akin. At huwag kang mag-alala, hindi ko naman yan ipagkakalat sa iba. At saka, para na rin kitang anak, wika pa niya sa akin. Dahil sa tiwala ko kay Aling Pasing, ay nagpasya akong ikwento na sa kanya ang aking problema. Alam ko po yun, Aling Pasing. Kayo lang po talaga ang pinagkakatiwalaan ko. Sa totoo lang, Aling Pasing, sa paglipas ng mga araw po kasi, nag-iiba ang pagtrato sa akin ni Edgar. Para ba siyang nanlalamig na sa akin. At saka, parang may tinatago siyang sikreto sa akin. Kinakabahan po ako. Ano-ano ba yung mga napapansin mo kay Edgar? Usisa ng matanda sa akin. Marami po. Una, palagi siyang may kinakausap sa cellphone niya. Tapos, kapag may nagte-text sa kanya, binubura niya kaagad. Tapos, kapag maliliit na pagkakamali lang, halos isumpa niya ako sa sobrang galit. Madalas niyang sabihin sa akin na pinagsisisihan niya na ako pa yung pinili niya. Tapos, madalas siyang magbanta sa akin. Nahihiwalayan daw po niya ako, Aling Pasing. Hindi ko alam kung hanggang saan aabutin. Yang pagtitiis ko, kwento ko. Habang may kirot akong nararamdaman sa aking puso. Bakit hindi mo siya kausapin ng masinsinan? Alamin mo sa kanya kung bakit siya ganon sa'yo. Payo ni Aling Pasing sa akin. Sinubukan ko na siyang kausapin. Pero ayaw niya. Palagi lang po niya akong binabara. Kwento ko. Kailangan ninyong mag-usap na dalawa. Sa tingin ko, yun lang ang tanging paraan. Baka kasi meron siyang mabigat na dinadala sa dibdib niya. Kaya ganon. Subukan mo ulit siyang kausapin. Sinserong payo ulit sa akin ng aking kaibigan. Bale, kakausapin ko ulit siya pag uwi niya. Yon ang naging desisyon ko noon. Pero Papa Dudut,
kapag kinakausap ko si Edgar tungkol sa panlalamig niya sa akin ay madalas iyong nauuwi sa away. Kasi hindi niya matanggap na pinakikialaman ko ang pakikipag-text niya sa kung sino-sino. Pero ang higit kong pinagselosan ay ang pakikipag-text niya sa nagngangalang Jinky. Dahil nararamdaman kong espesyal ang babaeng yon kay Edgar. At nararamdaman kong si Jinky ang dahilan kaya nanlalamig sa akin ang kinakasama ko. Dahil doon, papadudot, ay ilang beses kong pinagbawalan si Edgar na makipag-text kay Jinky. Pero hindi ko siya mapigil-pigil. Hanggang sa isang araw ay tuluyan nang nasira ang aming relasyon ni Edgar. Sino yung kausap mo ha, Edgar? Kumpronta ko siya nang makita kong may kausap sa kanyang cellphone. Hindi naman nakakibo si Edgar at halatang gulat na gulat sa paglitaw ko. Kanina pa ako narito sa likod mo. Akin na nga yung cellphone mo. Demand ko sa kanya. Pagkatapos ay nakahanap ako ng tiyempo para agawin ang kanyang cellphone. Dina, ano ba? Ibalik mo na yung cellphone sa akin. Galit na utos ni Edgar sa akin. Tumahimik ka. Sikad ko sa kanya. Tapos ay inalam ko kaagad kung sino ang kausap niya sa cellphone. Narinig kong nagsalita ang isang boses ng babae. As in, malanding boses ng isang tipikal na kirida. Hayop kang babae ka. Kabit ka, sigaw ko sa babae sa kabilang linya. At sino ka sa tingin mo para tawagin mo akong hayop? Sarkastikong balik sa akin ng kausap ko. Ako lang naman ang asawa ni Edgar. Ang lakas talaga ng loob mong kumabit sa asawa ko. Hayop ka? Nanggigigil kong sabi sa babae. At napag-alaman ko ngang Jinky ang pangalan niya. Hoy, Dina, wag na wag mo akong mamumura diyan. At anong sabi mo? Ako kabit? Hindi ba? Hindi naman kayo kasal ni Edgar? Nagulat naman ako sa aking narinig. Akalain mong may ganang sabihin nyo sa akin si Jinky. Tigilan mo na si Edgar. Hindi mo siya maagaw sa akin. Akin siya. At ikaw, huwag kang magpapakita sa akin. Kasi kung hindi, sinisigurado ko sa'yo na papatayin kitang babae ka. Banta ko. Sabay patay ng cellphone. Di na pakiusap. Ibalik mo na sa akin ang cellphone ko. Pakiusap ni Edgar sa akin. Agad ko namang hinarap ang asawa ko. Hayop ka. Manloloko ka. Ang kapal ng mukha mo. Walang hiya. Halos sambitin ko na noon ang lahat ng mura at masasakit na salita laban sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko ha? Kailan pa kayo ng babaeng yan? Sumagot ka. Di man kong malaman sa kanya ang totoo. Matagal na kaming may relasyon ni Jinky. Pag-amin pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nanginig sa galit ang aking buong katawan. Ang sama-sama mo, Edgar. Bakit mo ako nakuhang lokohin? Minahal naman kita. Bakit nakuha mo pa akong lokohin? Sa kabila ng lahat, patawarin mo ako, Dina. Pero sinusunod ko lang ang puso ko. Pag-amin ni Edgar sa akin. Patawad, pero hindi na kita mahal. May iba na akong mahal. At si Jinky yon. Kaya nakikiusap ako. Ngayong alam mo na ang totoo. Palayain mo na ako. Yon ang sinabi pa niya sa akin na naging dahilan para humagulhol ako sa kanyang harapan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang akong dinugo na siyang ikinatakot ko na walan ng malay ay napuno ng galit ang aking puso. Hindi ko kasi akalain ang magagawa sa akin yon ni Edgar. Naniwala ako sa mga sinabi niya sa akin noon na mahal niya ako.
at hindi niya ako sasaktan. Pero sinaktan niya ako at ang masama pa ay siya pa ang dahilan kaya nanganib ang buhay namin ng anak ko. Kaya habang nasa ambulansya ako noon ay iniisip ko na bakit nangyari sa akin ang ganoong pagsubok. Bakit ko pa minahal ang isang lalaking mapagbalat kayo tulad ni Edgar. Nag-agaw buhay ako noon at ang anak ko. Dahil sa ginawang pagtataksil at pananakit sa akin ni Edgar, katulad nga ng sinabi ko, ay napuno ng galit ang puso ko at halos hindi ko nakayanin pa. Pagkatapos kong isugod sa ospital ay nawalan na ako ng malay. Ipinaubaya ko na lamang sa Diyos noon ang buhay namin ng anak ko. Hanggang sa muli akong magkamalay. Doon ay sumalubong sa akin ang isang nakakagimbal na katotohanan. Di napatawad, sising-sisi si Edgar noong mga sandaling iyon. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi akalain na aabot sa ganito ang lahat. Samantala, kinokontrol ko pa noon ang aking emosyon. Dahil masama sa akin ang magalit dahil sa mga nangyari. Nagtataka ako kung bakit ka pa nandito. Bakit nakokonsensya ka ba? Kumpronta ko sa kanya. Tama ka, nakokonsensya ako. Simpleng sagot ni Edgar. Pero damang-dama ko noon ang kanyang pighati. Huminga naman ako ng malalim at kinontrol ko pa rin ang sarili ko. Kahit na deep inside ay gusto ko nang umiyak. Baka nakakaistorbo na ako sa'yo. Sige na, umalis ka na. Puntahan mo na si Jinky. Hindi ba? Sabi mo sa akin, siya na ang mahal mo at hindi na ako. Oo, maaring mahal ko si Jinky. Pero hindi kita kayang iwanan sa ganitong kalagayan mo. Pahayag niya sa akin. Siyempre, nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi kita kailangan. Sige na Edgar, makakaalis ka na. Hindi ako aalis dito. Pero naputol yon nang bigla akong magsalita ng may diin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya sige na, lumayas ka na. Baka magalit pa ako dito at lalo pang sumama ang lagay ko. Sabi ko sa kanya, di na, pag-usapan muna natin yang estado natin bago ako umalis. Yun ang pakiusap niya na siya ko namang tinutulan. Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi mo na ako mahal. Si Jinky ang mahal mo. Dahil din sa iyo. Kaya namatay ang anak natin. Ano pa bang pag-uusapan natin? Sagot ko. Gusto ko lang magpaalam ng maayos sa iyo. Agad akong nagsalita dahil sa sinabi niya. Para ano pa? Alam mo Edgar, sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi kailanman magiging maayos ang isang pamamaalam na tulad nito. Pagkatapos mo akong saktan, pagkatapos mo akong ipagpalit sa ibang babae, magiging maayos pa ba sa tingin mo? Sabi ko. Hindi naman nakaimik noon si Edgar at nakatingin lamang siya sa akin. Kung gusto mong hingin ang kalayaan mo mula sa akin, sige, pinapalaya na kita. Malaya ka nang mahalin si Jinky. Ano masaya ka na ba? Tila may pagsusumakit na sinabi ko sa kanya noong sinabi ko ang katagang yon. Sige Dina, salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Yun lamang ang huli niyang sinabi sa akin bago siya umalis. At tuluyan akong iniwan sa hospital ward. Sa puntong yon ay hindi ko na rin napigilang umiyak papadudot. Hindi ko matanggap ang pagkamatay ng anak ko. Pero ang halos dumurog sa puso ko ay ang paghihiwalay namin ni Edgar dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Sa kabila ng galit na nararamdaman ko, mahirap siyang kalimutan. Lalo na't marami din kaming
masasayang alaala na pinagsamahan. At kahit na ilang beses niya akong sinaktan at pinaiyak. At kahit na nakunan pa ako ng dahil sa kanya, ay hindi ko pa rin makuhang kalimutan si Edgar. Oo, Papa Dudut, katangahan nga sigurong maturing. Pero ganoon talaga. Samantala, sinubukan ko pa rin ipaglaban si Edgar. Pero sa tuwing ginagawa ko yon, ay lalo lamang ako nasasaktan. Kaya pilit ko na lamang siyang kinalimutan. Naghanap ako ng ibang lalaki na mapagbabalingan ng pagmamahal ko at napunta yon kay Lito, isang lalaking mapagbiro pero mabait na tao. Pumunta ka lang ba dito para mangasar? Tanong ko kay Lito. Isang araw habang kasagsagan ng pagtitinda ko. Hindi naman. Sa totoo lang, pumunta ako rito para mangumusta. At saka maligaw na rin. Pa-cute na sagot niya sa akin. Napataas naman ako ng kilay sa sinabi niya. Manliligaw ka ulit? Teka, gaano ka ba kasigurado? Nasasagutin nga kita. Usisa ko sa kanya. Sasagutin mo ako. Alam ko naman kasi na gustong gusto mo ako wika niya noon habang umaapaw ang kanyang self-confidence. Ibang klase ka rin. Ang kapal ng pagmumukha mo ha. Gusto ko yan. Dinaan ko na lang din siya sa biro. Oh, kita mo na. Gusto mo rin ako Pakipot ka lang. Pinapahirapan mo pa ako. Hirit pa niya sa akin. Ang tagal ko na kasing nanliligaw sa'yo. Pero hindi mo pa rin ako sinasagot hanggang ngayon, Dina. Ano ba? Yang gusto mong gawin ko para lang mapasagot ka na? Hirit pa ulit niya sa akin. Natawa lamang ako noon. Alam mo, Lito, kung naiinip ka na, tumigil ka na sa panliligaw sa akin? Sino ba kasing may sabi sa'yo na nililigawan mo ako? Nagpapaligaw ba ako sa'yo? Hindi naman, di ba? Maya-maya sabi ko pa sa kanya. Dina, alam ko kung ayaw sa akin ang babae o hindi. Kapag alam kong ayaw sa akin, hindi na ako nagpumipilit pa. Sa kaso mo, nararamdaman kong gusto mo rin ako. Talagang hindi matatawaran ang kumpiyansa ni Lito na mapasagot ako. Sa pagkakataong iyon ay napagpasahan ko na ring aminin sa kanya ang totoo. Oo Lito, mahal kita, sabi ko. Nakita ko naman ang kislap noon sa mga mata ng aking manliligaw. Sinasagot mo na ba ako? Teka, bago kita sagutin, talaga bang mahal mo ako? Baka naman, niloloko mo lang ako. Hirit ko muna sa kanya. Sinusumpa ko, Dina, ikaw lang ang mahal ko. Makakaasa ka na. Wala akong ibang babaeng mamahalin maliban sa'yo. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Talaga, Lito? Wala kang girlfriend na iniwan sa probinsya? Panunubo ko pa noon sa kanya. Wala. At nagsasabi ako ng totoo, Dina. Nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Sana tanggapin mo na ang pagmamahal ko sa iyo, sabi niya. Talagang consistent siya at hindi titigil hanggat hindi niya ako napapasagot. Samantala, dahil sa espesyal kong nararamdaman para kay Lito, ay isang desisyon na ang aking ginawa. Sige na, tinatanggap ko na. Sinasagot na kita, sabi ko. Sabi ko na nga ba sabi ni Lito. Salamat Dina. I love you sweetheart. Pahayag pa niya sa akin. Sabay halik noon sa aking pisngi, Papa Dudut. Ginawa kong panakip butas si Lito. Sinubukan ko siyang mahalin at nagbabaka sakaling makakalimutan ko na si Edgar. Hindi naman mahirap mahalin si Lito dahil napakabait niyang tao. Oo, mapagbiro siya at makulit. Pero isa siyang mapagmahal at maalagang tao.
nararamdaman ko ang importansya at kahalagahan na hindi ko naramdaman kay Edgar. Gayunpaman, hindi ko kaagad naalis si Edgar sa puso ko kahit nasa puntong malapit na kaming ikasal ni Lito. Samantala, isang araw ay isang tawag ang hindi ko inaasahang matatanggap. Mahal pa rin kita, Dina. Tumawag ako sa iyo para alamin kung okay ka na ba. Kung pwede na ba kitang balikan, hiling niya sa akin. Edgar, patawarin mo ako. Pero hindi na kita mahal. Seryoso kong sagot sa kanya. Tanggapin mo na lang na wala tayong pag-asang magkabalikan. Alam mo, hindi ko gustong saktan ka, pero wala akong magagawa. Meron na akong ibang mahal. Pagtatapat ko pa noon sa kanya. At sino naman yan, ha? Sino? Gusto niyang malaman noon kung sino. Si Lito, Edgar. Si Lito ang mahal ko. Sa katunayan nga, nagbabalak na kaming magpakasal. Edgar, patawad. Wika ko sa kanya. Pero hindi na naituloy ni Edgar ang kanyang sasabihin. Nang bigla na lamang siyang umiyak sa kabilang linya. Buntis na niya ako, kaya magpapakasal na kami. Dugtong ko pa. Wala akong pakialam kung nabuntis ka man niya. Handa akong akuhin ang anak mo. Bumalik ka lang sa akin, Dina. Insist pa niya sa akin. Samantala, napabuntong hininga naman ako. Pasensya ka na, Edgar, ha? Pero wala na talaga. Sana'y matanggap mo na ang katotohanan. Tapos na tayo. At kung nasasaktan ka man ngayon, kasalanan mo rin yon. Kasi kung hindi mo ako niloko at pinagmalupitan, ay hindi ako mawawala sa iyo. Ang sakit. Hindi ko kaya, Dina, para akong mamamatay. Hagulhol niya noon sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wika ko naman kay Edgar. Gusto ko sana siyang aluin. Pero alam kong wala na akong magagawa pa sa kanya. Sige na, Dina, ibababa ko na yung phone. Sana'y maging masaya ka sa piling niya. Paalam, pahayag niya sa akin. At pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Aaminin kong nalungkot ako para sa aking ex. Pero kahit na anong gawin ko ay si Lito na talaga ang pangalang tumatak sa puso ko. Samantala, hindi ko na lang napansin na nasa likod ko na pala ang future husband ko. At ako'y nilambing niya. Ipinagtapat ko sa kanya na tumawag nga si Edgar. Pero okay lang yun kay Lito dahil ginagarantiya ko naman sa aking fiancé na siya na ang mamahalin ko habang buhay. Kumusta ka naman, yung baby natin? Sweet niya ang tanong sa akin. Okay lang kami ng anak mo. Aba, mukhang malusog nga ang anak natin. Nararamdaman kong parang sumisipa siya sa loob. Sagot ko naman sa aking love of my life. Naku, malapit ka ng mga anak. Sabik na akong maging tatay, Dina. Sabi pa niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut, naging maayos kami ni Lito. Ang buong akala ko ay siya na talaga ang mahal ko. Pero isang araw, isang realization ang biglang nagpagimbal sa aking buong pagkatao. Hindi ko pa pala lubusang mahal si Lito hanggang ngayon kasi si Edgar pa rin ang laman at tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. At sa totoo lang ay nahihirapan na ako. Oo, mabait ang asawa kong si Lito at mahal na mahal niya ako. Pero sa tuwing nakikita ko si Edgar ay hindi ko maiwasang manghinayang. May pagkakataon pa nga na parang gusto ko ng hiwalayan si Lito para lang kay Edgar. Papa Dudut, ano ba ang gagawin ko? Ano ang may papayo ninyo sa akin sa sitwasyon
na kinasasadlakan ko. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at makakuha ng response mula sa inyo. Sana'y maging tugon ninyo ang magbigay ng liwanag sa isipan ko na tama na ang minsang pagkakamaling nagawa ko. Muli, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dina.